You the name our Lord Jesus Christ. Our topic for the true church in the Jerusalem. Our topic for today. The true church in the Jerusalem. Our topic for today. Our topic for today is the true church is the Jerusalem. All nation and town city is partaker of the church. But the true church is there, the Jerusalem, is the original church, our God. Our topic today. Because many false prophets declared the true church in the Philippines. Wrong the doctrine, the true church in the Philippines or other country. True church True church is the original there in the Jerusalem. False prophet declared the true church other country or here in the only the Philippines. Wrong doctrine about this. True church in the Jerusalem. Because God to show the first is in the first century era is there. Show the God there. The God to show there is our Lord Jesus Christ. True church in the Jerusalem. Nothing, nothing anywhere, nothing the Philippines. Only the Jerusalem is a true church. Partaker also on the other country. Other country and the town partaker the church. But the original church, true church in there in the Jerusalem. Because build again the our Lord Jesus Christ, the church. Ayun po yung ating paksa topic. Ang tunay na church yung Jerusalem po, hindi po yung kung saan-saan po. Doon po yung tunay na church. Tapos yung mga ibang bansa at saka mga bayan-bayan, kabahagi po yun ng church kung sumusunod po sa aral ng Panginoong Hesus. Because the lessons about gospel is only one. Only one doctrine about God to the all nation. Isa lang po yung kasing ating inaaral yung gospel lang po. Pero original na church, yung ano po, yung Jerusalem po, yun po. Kasi wala pong Diyos sa sanlibutan nung itinayong muli ng Panginoong Hesus yung kanyang church. Walang Diyos po sa sanlibutan, kundi sa Israel. Though God other all nation in their only the Jerusalem. Because the prophecy not to spread. For the spread the prophecy, God is also God whole words na. Nung naipalaganap na po yung Holy Scripture o ang Diyos na sa lahat. Kasi isa lang po yung aral natin eh. Pero original ng
Original the church in the Jerusalem. Ganun po. Original the church there in the Jerusalem. Kasi wala pong Diyos sa sanlibutan. Yung nangalat po kasi yung Israel, pinangalat sila ng Diyos kasi hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. Hindi po sila sumunod. Kaya itatayong muli ng Panginoong Yesus yung kanyang iglesia, sabi ng ating Panginoong Yesus. Pero yung original na church, dun po yun sa Jerusalem. Kasi hindi sila sumunod sa utos ng Diyos kaya nagalit yung Panginoon. Ipinangalat sila sa kung saan-saan. Pero pipisanin muli ng Panginoong Diyos yun, nung pinisan niya, nagkatawan tao siya, yung Panginoong Yesus po. Tapos nagpakita siya sa Jerusalem. Yun po, doon po yung original na chart. For all nation and city is partaker the chart. Because I study, learn, is only one. This is the Holy Scripture. Ganun po. Kabahagi po yung lahat ng bansa at saka mga bayan-bayan. Basta sumusunod po sa utos ng Diyos. Itatayo niyang muli yung kanyang church kasi nga nangangalat yung church niya nung hindi sila sumunod sa utos ng Diyos o pinasakop sila sa di ba, Babylonia na ilang taon silang sinakop ng Babylonia. 40 years yata silang nasakop doon o 7 taon, ganun. Kasi hindi sila sumunod. Pinabayaan sila ng Diyos. Kaya itatayo niyang muli yung kanyang church. Yung nagkatawan tao po ang Panginoong Yesus, yun po yun. Ito, hindi po kasi sila sumunod nun, kaya nangako ang Diyos, titipunin silang muli. Ibabangon niya muli yung kanyang church, yung nangabuwal sa Jerusalem. Yung sinakop po ng hari ng Babylonia na 7 taon, ganun po. Ito, ibabangon niyang muli yung kanyang church. Kaya yung original church, sa Jerusalem po yun. Tapos kasama na po yung mga ibang bansa o bayan-bayan kung sumusunod po sa aral ng Panginoong Yesus. Ganun po ng aral ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Ibabangon niya muli yung tabernakulo ni David na nabuwal. Ito po sa Amos 9:11. Kasi nangalat sila, pinangako ng Diyos, titipunin silang muli. Ito po sabi ng Panginoon dito. Sa araw na iyon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na nabuwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo gaya ng mga araw ng una. O tatayo niya ng mga gari yung dating nakatayo ganun po. To papatuloy ko po. Upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom. At ang lahat ng mga bansa na tinatawag sa aking pangalan. Lahat ng bansa, partaker. Basta tinatawag sa pangalan ng Diyos na ang Panginoong Yesus. Kasama rin po sa kanya yon. Pero original church sa Jerusalem po. Basahin ko sa inyo muli. Upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom. At ang lahat na mga bansa na tinawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na gumagawa nito. Lahat ng bansa na tinatawag sa pangalan niya, kasama na rin po yun. But original church in the Jerusalem. Sabi nga ng Panginoong Yesus, di ba? Sapagkat kung saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon akong kasama nila. Basta nandoon yung pangalan ng Diyos saka yung utos, kasama na rin po yun yung mga bansa. Pero ang original na church talaga, kasi babangon niya yung nabuwal na iglesia dati, yung church dati. Kaya nangako ang Diyos, ibabangon niyang muli, di ba? Ganun po. Kaya sabi rito ng Panginoong Yesus dito, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Yun po, yung kasama na po yung mga ibang bansa noon, pero original church
in the Jerusalem. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito, no? Kasi babangon niyang muli. Ang gumagawa kasi doon, sabi rin yung Panginoon eh. Yung gumawa Panginoon noon, yung Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi nagsisipanaig laban sa kanya o hindi magsisipanaig yung pintuan ng Hades sa church ng Panginoong Yesus. Pagka sumusunod ka sa kanyang utos, ganun po yun. Maliligtas ka pag sumusunod ka. Kaya yung original church, doon po yun sa Jerusalem. Kasama na po yung mga bansa doon, yung mga lahat ng bansa, basta sumusunod po sa utos ng Diyos. Yun po yung ibabangon muli doon, sabi sa Amos, ibabangon niya muli. Doon po talaga ang original church sa Jerusalem po. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, yung mga hintil ay mga tagapagmana sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ito po kaya nga yung mga yung mga apostol inutusan na ng Panginoong Yesus na gawin yung alagad ang lahat ng bansa, di ba? Kaya yung mga lahat ng bansa kasama na rin po dun sa church, basta sumusunod po sa utos ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, gawing alagad ang lahat ng bansa, sabi ng Panginoong Yesus. Kasi isa lang po yung aral natin eh, isa lang po yung Holy Scripture. Ito po sabi ng banal na kasulatan, no? Kaya kasama na yung mga ibang bansa ron. Dito po sa Mateo 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. O kasama na po yung lahat ng mga bansa sa tinutukoy na chart. Ganun po. Pero the chart, the original in the Jerusalem, partaker of the Gentile, all nation, ganun po yun. Kasama na po yung mga bansa ron o the city, basta sumusunod po sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Kasi inutusan na yung mga apostol inutusan na. Gaya si Pablo, inutusan din siya. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Gawa. Si Pablo po, inutusan na ng Panginoong Yesus O inutusan yung mga ibang apostol, tapos inutusan pa rin po si Pablo. Ito po sabi sa banal na kasulatan. Si Pablo nga po yung naglakbay sa sa iba-ibang bansa. Si Pablo, ito po sabi ng para dalhin yung pangalan ng ating Panginoong Yesus sa mga bansa. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito to sa Gawa. Inutusan dito si Pablo, nung tawagin po si Pablo, inikot niya yung mga bansa-bansa. Tapos siya po yung nagdala sa Roma ng iglesia. Yung dinala naman ng iglesia na galing sa Roma, dinala sa Pilipinas. Mali naman ang pagdadala kasi nag-invention sila ng mga estatwa hindi sila. Mali po yun, nag-invention kayo ng mga estatwa, mali po yun, hindi po yun. Kasi nung ang Panginoong Yesus, nagbigay siya ng halimbawa kung paano ang pagsamba sa Ama, di ba? Saka sa kanya nagbigay siya. Kaya mali po yung church na dinala ng mga taga-Roma dito sa Pilipinas kasi may mga estatwa po Wala po kasing nagbigay na nga ang Panginoong Yesus ng halimbawa na dapat nating gawin Ito naman mga pare, prayes o dagdala ng rebulto, bawal po yun. Hindi po yun sa church ng Panginoong Yesus pag kami mali pong aral.
Hindi po. Kasi nagbigay siya ng halimbawa, di ba? Na dapat nating gawin. Hindi naman pinagagawa yung gumawa ka ng rebulto eh. Bawal po sa Diyos yun. Ito sabi ng Panginoong Yesus eh. Susunod tayo sa akbang ng Panginoong Yesus. Ganun po, hindi yung ikaw yung masusunod, gagawa ka ng rebulto. Bawal po yun. Nagbigay na nga ng halimbawa yung Panginoong Yesus eh, para kung paano sasambahin yung natin yung mag-ama, di ba? Ito sabi po ng banal na kasulatan. Bago ko basahin sa inyo yung inutusan si Pablo. Ito po sa unang Pedro 2:21. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Tanyo nga susunod tayo sa hakbang ng Panginoong Yesus. Nung nasa lupa siya, hindi naman siya nagpagawa ng mga estatwa, mga rebulto eh. Hindi po siya nagpagawa ng mga estatwa, rebulto. Kundi yung Panginoong Yesus, pumunta nga siya sa bundok, di ba? Nanalangin siya sa bundok ng Gethsemane. Para gano'n po yung pagsamba sa Diyos. Spiritual po, hindi po kayo dapat gumawa ng rebulto. Nagbigay na nga siya ng halimbawa nung nanalangin siya sa Ama kung paano sasambahin yung Ama at saka siya, sabi rito, hindi siya ng rebulto, gumawa. Nanalangin nga siya sa Gethsemane, di ba? Nung pumunta sila sa bundok. Hindi siya gumawa ng mga rebulto ron. Hindi siya sumamba sa Ama kundi tinatawag niya lang yung pangalan ng Ama. Ganun po. Hindi po siya nagpagawa ng mga rebulto nung nanalangin siya sa Gethsemane. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito nung nasa bundok sila, no? Kasi pumanik sila sa bundok, nanalangin siya sa Ama. Hindi naman siya nagpagawa ng rebulto nung nasa lupa siya. Ito sabi ng banal na kasulatan kasi nagbigay siya ng halimbawa for the worship the Father and the Son tapos naggawa kayo ng rebulto, wala po yun di bawal po yun sa Diyos. Sabi nga ng Diyos bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat na nagsisisalangsang laban sa akin. Mga laban sa Diyos po yung gano'n, yung mga kaya kung may mali man sa aral nyo, baguhin nyo na lang po yun. Pwede naman pong magbalik loob sa Diyos Kung mali yung gawa nyo, pwede pong magbalik. Tanggalin nyo po yung rebulto nyo kasi ang Panginoong Yesus nagbigay ng halimbawa kung paanong sasaimbahin yung Ama. Hindi nga siya hindi siya gumawa ng rebulto. Ito gaya ng sabi rito sa Mateo 17:5. Samantala nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumimlim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Makinig tayo sa Panginoong Yesus, hindi yung kayo masusunod, gagawa kayo ng rebulto. Wala po yun. Sabi siya yung pakinggan, makinig tayo sa aral ng Diyos, hindi po yung rebulto. At nang marinig ito ng mga alagad, ay nangabasubasub sila at lubang nangatakot. At lumapit si Jesus at sila'y tinapik at sinabi, magbangon kayo at huwag kayong mga takot. At paglingap ng kanilang mga mata, ay wala silang nakitang sino man, kundi si Jesus lamang. Ayun, nung pumanik sila sa bundok dito, nanalangin sa Ama, hindi siya papagawa ng rebulto. Miski si Pablo hindi naman nagpagawa ng rebulto Kaya yung mga may rebulto baguhin nyo po yan, mali yung aral nyo, tanggalin nyo po yung rebulto. Pagsamba po sa demonyo yun, yung meron kayo rebulto, sabi ng Diyos doon, bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat na nagsisalangsang laban sa akin. Mga laban sa Diyos po yun, kaya tanggalin nyo po yung mga rebulto nyo.
Nagbigay ng halimbawa ang Panginoong Yesus kung anong dapat nating gawin, di ba? Yung mga ganun laban po sa Diyos yun. Ito po sabi ng Panginoong Diyos dito sa sa Jeremias 2:29. Bakit kayo nakikipagpunyagi sa akin? Kayong lahat na nagsisalangsang laban sa akin, sabi ng Panginoon. Okay nga, basta may maling aral, maling gawain hindi po yun ang worship ng God. Hindi po kalulugdan kayo ng Diyos nun. Kasi sumusuway kayo sa utos, mga laban po sa Diyos yun. Kasi nga pumanik na nga siya sa bundok Nagbigay ng halimbawa na nalangin sa Getsemani, di ba? Hindi siya sumamba sa Ama na mayroong ribulto o wala, di ba? O ganun po, kaya yung mga ribulto, hindi po sa Diyos yan. Kaya baguhin niyo po yung mga aral niyo para maligtas po tayo, ganun po. Baguhin niyo po yung aral niyo, yung gawa niyo. Pwede naman pong magbalik sa loob sa Diyos di ba? Para maligtas. Ganun po, hindi po yung sa ribu-ribulto. Eto, kasi nga sumamba sila at nalangin sa Ama hindi siya gumawa ng ribulto O tapos nung tinayo niya yung church niya doon sa Jerusalem, di ba? Yun po yung original na church. Tapos inutusan yung mga apostol na gawing alagad ng lahat ng bansa. O tapos isa si Pablo na naglibot sa maraming bansa gaya sa Roma. O siya yung naglibot sa Roma. Tapos dinala naman ng taga-Roma dito ni Miguel Lopez Legazpi at saka ni Magellan. O nagdala ng ribulto. Hindi po yun. Maling aral po yun. Maling aral po yun yung may ribulto. Kaya maling gawain. Kaya baguhin nyo po. Magbalik loob po tayo sa Diyos. Ganun po. Ito po si Pablo nung tinawag siya ng Panginoong Yesus dito para dalhin yung kanyang pangalan sa mga lahat ng bansa, sa mga hintil. Ito po. Si Pablo po yung inutusan ng Diyos na maglakbay sa lahat ng mga bansa. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Gawa 9:1-15. Tatapat si Saulo ay sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon at naparoon sa dakilang sasordote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sino man sa mga nasa daan, maging mga lalaki o babae, ay silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakbay at nang sa kanya'y malapit na sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig. Sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan. At sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. At ang taong kasama niya sa paglalakbay ay nangatilihan na hindi makapagsalita na naririnig ang tinig, datapat walang nakitang sino man. At nagtindid sa lupa si Saulo at pagkadilat ng kanyang mga mata ay di siya nakakita ng anuman at kanilang inakay siya sa kamay at pinasok siya sa Damasco. At siya'y 3 araw na walang paningin at hindi kumain at uminom. Ngayon nga'y may isang lalaki sa Damasco nagngangalang Ananias at sinabi sa ng Panginoon sa pangitain na Ananias, sinabi niya, narito ako, Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon ka sa lansangan na tinatawag na Matwid at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumasok
at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit pumaroon si Ananias, Panginoon, nabalitaan kong marami ang tungkol sa taong ito, kung gaanong karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. Ayun, original na church yung sa Jerusalem, sabi rito. At dito siya ay may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote at gapusin ang lahat ng mga tinatawag sa iyong pangalan. Tatapat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dali ng aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. O kita nyo, ng mga anak ni Israel na mga hari, dadalhin yung pangalan ng Panginoong Yesus. Inutusan si Pablo rito ng Panginoong Yesus para dalhin yung pangalan niya sa mga hintil. Kaya kasama na po yung mga bansa ron basta sumusunod sa Panginoong Yesus. Ito, basahin ko sa inyo muli. Dito sa Gawan 9:15, datapat sinabi sa kanila ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya sisidlang hirang sa akin upang dali ng aking pangalan sa harapan ng mga hintil. O, tanyo, kasama na yung mga bansa po ron. At ang mga hari at ang mga anak ni Israel. O, yun o, anak ni Israel. Yun po yung original na iglesia, yung sa Israel po. Ganun po yung aral ng banal na kasulatan. Tapos yung mga hintil tayo, sa ibang bansa, kasama na po yun nung inutusan yung mga apostol. Dahil yung mga hintil ay tagapagmana, sabi rito ng Panginoong Diyos. Ang original pong church sa Jerusalem, hindi po sa Pilipinas. Pagka sa Pilipinas po yung original church, bulaan po yun, maniwala kayo sa akin. Bulaan po yun. Bulaan po yun kasi sabi ng banal na kasulatan ng Diyos, sa hindi nila pakaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, sila hindi napasakop sa katwiran ng Diyos. O yun o, yung mga hindi nagpapasakop sa katwiran ng Diyos, mga bulaan po yun. Because the church, the Jerusalem, partaker of the all nation in the town city, according to the Holy Scripture. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa may Epeso 3:5 na ng ibang panahon ay di ipinakikilala sa mga anak ng mga tao gaya ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu na ang mga hintil ay mga tagapagmana o tagapagmana yung mga hintil at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ebanghelyo o kasama na yung ibang bansa sa pamamagitan ng ebanghelyo kasi nga yung aral natin isa lang po yun dun. Pero kung may espiritu kayo ng Panginoong Yesus na o yung kayo na yung tunay na iglesia basta sumusunod kayo sa utos ng Diyos, basta may espiritu na ng Panginoong Yesus. Sabi nga kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay sa kasalanan. Sila po yung mga tunay na church na, yung may espiritu na ng ating Panginoong Yesus. Kasama po yun. But original the church, the Jerusalem. Ganun po, the Jerusalem. Basta may espiritu na kayo ng Panginoong Yesus, no? May espiritu na tayo ng Panginoong Yesus. Isa rin kayo sa partaker of the church, the original, the church in the Jerusalem. Basta meron kayong espiritu ng ating Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Basta may espiritu kayo ng Panginoong Yesus. Ito po sa Roma 8:10. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Tatapat ang espiritu ay buhay dahil sa katwiran. O yun, pagka may espiritu na kayo ng Panginoong Yesus, isa rin kayo sa tunay na church. But in your church, no, is a truth, for you have the Spirit our Lord Jesus Christ.
Ganun po, kung meron kayong commandment ng God, o yun, gagabayan kayo ng kanyang Holy Spirit. Sabi nga ng Panginoong Yesus, ang meron ng aking utos, tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Ibigin siya ng aking ama at kami papasa kanya, siya'y gagawin naming tahanan. O basta may utos, all of the church in nation is a partaker of the church in the Jerusalem. But the original the church in the Jerusalem. Because in the first century era, build again our Lord Jesus Christ, the church, yung mga tupang nangangalat po, ganun po. Yun po yung original church. Kasi nga, wala po kasing Diyos. Kaya sila yung original na church, yung sa Jerusalem, kasi walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Kasi hindi pa kasi, nung itinayo kasi ng Panginoong Hesus yung original church, wala pa kasi yung ebanghelyo, hindi pa inuutosan yung mga apostol, hindi pa nililipot ng mga apostol yung mga bansa. Kaya yung original church, doon po yung sa Jerusalem. Pagka meron pong original church kung saan man and other country, no? Hindi po original na church yun. Ano po yun? Pag may sasabi na sila yung original na church, mga bulaan po yun. Ganun po, mga bulaan po yun. Kasi nung hindi pa inuutosan yung mga apostol ng Panginoong Hesus, itinayo na ng Panginoong Hesus yung unang church in the first century na eh. Kaya hindi po original yun doon. Pagka sinabi nila sila yung original na sila yung original church, yung nagmumula lang sa Pilipinas, mga bulaan po yun. Yung, po yun, mga apostol ni Satanas po yun. Yung exalt himself about the prophet of Satan, about our Lord Jesus Christ is down is this, the prophet of Satan, exalt himself. But our Lord Jesus Christ is God, same God, the Father, ganun po. Ito, nung itinayo yung ng Panginoong Yesus yung iglesia, no, yung church, walang Diyos sa buong lupa, sa Israel lang, kasi nga, the gospel not to spread all nation. Hindi niya pa inuutosan yung mga apostol noon. Kaya ang tunay na church, here and there in the Jerusalem. Ganun po. Ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Sa ikalawang hari, 5:15. Kasi ito, nung pinagaling si Naaman sa ketong, kasi walang makapagpagaling kay Naaman na ketong Tapos pumaroon siya sa Jerusalem pinagaling siya Tapos nung sinabi niya, talastas ko na walang Diyos sa buong lupa kundi sa Israel. Kaya yung Israel lang ang tunay na church, the original church. Di kasi gospel na to spread to the all nation to the time of the first century era. Kaya original church in the Jerusalem. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa ikalawang hari, 5:15. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos. Siya at ang buong pulutong niya at naparoon at tumayo sa harap niya. At siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. O, kita nyo nga, walang Diyos sa buong lupa in the time of first century era. To build again the church of our Lord Jesus Christ. No God, any country, any town for the first century era. Because gospel not to spread, not to command to the apostol, ganun po. Hindi pa inuutosan ng Panginoong Yesus yung mga apostol nung tinayo niya yung mga yung iglesia. Nung naitayo na, doon lang po, nung pinalaganap na yung ebanghelyo, o yun, doon na nagkaroon ng mga aral yung tao, nagkaroon na ng Diyos sa buong lupa noon. Basta meron kayong, ang Diyos kasi, pagka wala kang utos niya,
Pagka wala kang utos ng Diyos, hindi mo siya Diyos eh. Hindi mo Diyos ang Diyos pag wala kang utos niya. Pag may utos ka niya, Diyos mo siya. Ganun po ang Diyos. Kasi nga yung gospel hindi pa laganap eh. Not spread the gospel to the all nation. Time of the first century era, they build again our Lord Jesus Christ, the Church of Christ o Church of God. Ganun po. Walang Diyos sa buong lupa. O, basahin ko sa inyo muli rito, no? At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos at ang buong pulutong niya. At naparoon at tumayo sa harap niya at siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. No? Sa Israel lang po yung Diyos. Kasi nga yung gospel hindi pa po yung napapalaganap. Gaya rin din sabi rito sa Epeso, basta meron na kayong utos ng Panginoong Yesus, may Diyos na kayo nun. Ganun po. Yun yung Panginoong Yesus mag-ama. Ganun po. Magiging other one yung original, the true church. For you have a command God in your heart. Ganun po. You follow the command God. Isa na rin kayo sa original church doon. But partaker all nation and the city. Ito po, ito rin ang sabi sa sa Epeso, walang Diyos sa sanlibutan pa noon eh, yung hindi pa kasi laganap yung ebanghelyo. Kasi nga ang Diyos, hindi mo siya magiging Diyos pagka hindi mo sinusunod yung utos niya. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Epeso 2:11, walang Diyos sa sanlibutan dito nung sinabi rin ng mga apostolo. Ito po sa Epeso 2:11. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noon una ay mga hintil sa laman. Tinatawag na di pagtutuli, niyong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginagawa ng mga kamay, na kayo ng panahong yaoy ay mga hiwalay kay Kristo, ng mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. O kita nyo nga, walang Diyos sa sanlibutan. Nung unang tinayo ng Panginoong Yesus yung kanyang church, walang Diyos po sa buong sanlibutan noon. Kasi nga, yung gospel, hindi pa po napapalaganap yun. At saka hindi mo rin magiging Diyos ang Diyos pagka yung hindi mo sinusunod yung utos niya. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Pagka hindi mo sinusunod yung utos ng Diyos, hindi mo rin siya Diyos. Ganun po. Hindi mo Diyos ang mag-ama. Ibibigay ka niya kay Satanas. Ganun po ang Diyos. Ganun po yung prinsipyo ng Diyos. Pag di ka sumusunod sa Kanya, binibigay niya kay Satanas po yung mga taong ay sumunod sa Kanya. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli rito, no? Kaya walang Diyos pa sa sanlibutan noon. Kasi nga, hindi pa laganap yung ebanghelyo. Hindi pa nautusan yung mga apostol. Kaya yung original na church, they're the Jerusalem only. No other the original church. Kung sabihin na sila yung tunay na church, tunay na iglesia, hindi po yun. Mga bulaan po yun. Kasangkap lang ng katawan ng Panginoong Yesus, ng iglesia niya, basta sumusunod po sa utos. Ganun po yun. Para maging tama po yung mga aral nyo. Ito po sabi ng banal na kasulatan uli, Kasi magkakaroon ka lang talaga ng Diyos basta sumusunod ka sa Kanya. May utos ka niya. Meron ng aking utos, tumutupad nito, siyang umiibig sa akin. Ibigin siya ng aking ama, kabay pa sa Kanya, siya'y gagawin naming tahanan. Ganun po. Ito, walang Diyos pa sa buong lupa noon nung tinayo ng Panginoong Yesus yung Kanyang church muli. Kasi nga, hindi pa na utusan yung mga apostol noon. Ito, gaya rin, basahin ko sa inyo yung sinabi ni Apostol Pablo rito sa Epeso. Dito sa 2:11. Kaya nga alalahanin ninyo nang kayo noong una mga hintil sa laman na tinatawag na di pagtutuli, niyong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginagawa ng mga kamay,
na kaya ng panahong yaon ay mahiwalay kay Kristo o mahiwalay kay Kristo pagka wala kang utos ng Diyos na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. O walang Diyos sa sanglibutan The first build the Church of our Lord Jesus Christ nung tinayo niyang muli yung kanyang iglesia. Dahil hindi pa laganap yung ebanghelyo nun. Kahit na yung Israel basta ang Israel doon tinayo yung original church Pero pagka hindi mo rin, dahil yung Diyos kasi nasa Israel nun sila yung chosen people Pero pagka hindi rin nila sinunod yung utos ng Diyos, hindi rin nila Diyos ang Diyos doon. Ganun po ang Diyos. Ito, sabi ng banal na kasulatan. Pagka hindi ka rin sumusunod sa utos ng Diyos, hindi mo rin sa Diyos. Kahit na ang Diyos, kahit na yung Diyos siya sa buong lupa, hindi mo rin siya magiging Diyos. Pagka yung hindi ka sumusunod sa Kanya. Ito po sabi ng banal na kasulatan, Kasi Diyos siya ng buong lupa, Pero pagka hindi ka sumunod, hindi mo rin sa Diyos. Ito po sabi ng Panginoon. Dito po sa Jeremias 32:26, na magkagayon dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias na nagsasabi, narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Ayun, Diyos siya ng lahat ng tao. Diba? Sabi rito. Pero pagka hindi ka sumusunod sa Kanya, hindi mo siya Diyos. O patuloy ko po. May anumang bagay na totoong mahirap sa akin. Walang mahirap sa Diyos. Diyos siya ng buong lupa, ang Panginoong Diyos. Basta sumusunod ka. Pero pagka hindi ka sumunod, hindi mo siya Diyos. Kaya yung mga maling aral dyan, maling gawain, hindi po Diyos doon yung Panginoong Diyos, kundi si Satanas po. Sabi nga, ang espiritu ng kapangyarihan ng hangin, ang gumagawa sa mga anak ng pagsuway, di ba? Sabi, yung mga suwail dyan, yung sumusuway sa utos, ang Diyos po noon, si Satanas po, ganun po. Kaya yung mga aral nyo, yung gawa nyo, baguhin nyo po para maging Diyos natin, yung Diyos, ganun po. O di ba, sabi ron siya, Diyos ng buong lupa, pero pagka hindi ka sumusunod sa Kanya, hindi mo rin siya Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Jeremias 7:16, kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito o palakasin man ang daing tungkol sa kanila o dalanginan man o mamagitan ka man sa akin sapagkat hindi kita didinggin. Hindi didinggin ng Diyos yung pag sumusuway ka, hindi siya yung Diyos mo sabi rito. Basahin ko sa inyo muli kasi hindi ka rin didinggin ng Diyos, hindi siya yung Diyos mo pag di ka sumusunod Ito po sa Jeremias 7:16. Kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito, ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni dalanginan man, o mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita didinggin. Hindi didinggin ang Diyos yun Kasi hindi siya yung Diyos mo. Sabi po sa banal na kasulatan, pagka hindi mo siya sinusunod, ganun po, hindi mo siya magiging Diyos. Pagka yung hindi mo sinusunod ang Panginoon. Ito sabi ng banal na kasulatan, sa Oseas, dito po sa Oseas 1:9, sinabi ng Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalang Leomi, sapagkat kayo'y hindi aking bayan, at ako'y hindi magiging inyong Diyos. Kahit na sa Israel pa nagmula yung church, hindi mo rin magiging Diyos ang Diyos pagka hindi ka sumusunod sa Kanya. Yun po yung prinsipyo ng Diyos. Ibibigay ka ng Diyos sa Diablo. Ganun, ibibigay ng Diyos Satanas yun. Ganun po yung mga suwail, ang naghahari doon, yung mga espiritu ng kapangyarihan ng hangin. Hindi mo rin magiging, kahit na yung Diyos, Diyos siya sa buong lupa, kahit na sa Israel pa yung tunay na church, pagka hindi ka sumunod sa Kanya, hindi mo rin siya magiging Diyos. Ibibigay ka niya kay Satanas. Ganun po ang kalooban ng ating Ama, ng Diyos Mag-ama. Ito, basahin kayo
Ganun po yung kalooban ng Diyos. Ito po, basahin ko sa inyong muli rito. Sa Oseas 1:9, o kahit sa Israel pa yung original na church, no? Pagka hindi ka rin sumunod sa kanya, hindi rin siya yung Diyos mo. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa 1:9 ng Oseas, at sinabi ng Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalang Leomi, sapagkat kayo hindi aking bayan. At ako hindi magiging inyong Diyos. O hindi mo siya magiging Diyos pagka hindi ka rin sumunod sa Diyos. Ganun po yung prinsipyo ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. God bless po. Sana naunawaan nyo. You understand the original church there in the Jerusalem. But you ignore God and the commandment. The God is not in your God. God in your God for you obey to follow command God is the original other church. Yun po, pagka yung original church din kayo, partaker of the original church in Jerusalem, basta sumusunod tayo sa utos po ng Diyos. Ganun po yung kalooban ng ating Diyos na mag-ama. Basta sumusunod po. Kahit na nga hindi original na church, di ba? Church sa Jerusalem, pag hindi sumunod, hindi rin siya yung magiging Diyos mo. O ganun po. God bless po. Sana naiintindihan nyo. The original church there in Jerusalem, partaker or nation and town city. But to the follow, obey the command God. Ganun po. God bless po. Our topic is done in the morning. God bless. Thank you for joining this, for watching this. Thank you po. Take care to us, to everyone. God bless. Thank you for joining what is this. Thank you. Ingat po. Goodbye. See you next time.